Paano po ba natin mapapanatiling ligtas ang ating mga estudyante at mga guro sa ganitong klase ng mga emergency? Narito po tayo ngayon sa St. Bernadette College dito po sa Valenzuela City para talakayin po ang mahalagang mga safety tips kapag merong mga active shooter o active shooting incident sa loob ng paaralan. At para talakayin po yan, makakasama po natin, makakausap po natin si Sir Martin Aguda Jr., isa pong Certified Emergency Manager. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning, Ma'am Maris. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Una po sa lahat, ano po ba ang dapat tandaan natin kapag halimbawa naipit tayo sa ganitong klase ng sitwasyon? Okay, ang usual emergency response procedure natin ay yung tinatawag na run, hide, and fight, no? Ito po ay hindi katulad ng duck, cover, and hold na parang sequential. Okay. Ito po ay options natin na pwedeng gawin. Hindi lahat gagawin. Hindi lang kung ano po yung applicable doon for that sa particular situation. Oo, Alright. ang pinaka-importante po sa lahat ng bagay during an emergency is to run away from the threat. Kung kakayanin natin, kung malayo pa yung putok ng barel, and yung threat natin, no? So yung run is the first procedure or evacuation. Okay, evacuate. Susundan natin yung usual evacuation na ginagawa sa mga drills natin. You go to a designated place kung saan kayo dapat magkita-kita na safe as determined by the school officials. Okay. Kailan ka mag-hide? Yan. Pagka nandiyan na yung threat sa atin na malapit, na ang tingin natin, escape is not an option anymore. Halimbawa, nasa loob ka ng classroom. Nasa loob ka ng classroom. Tapos nasa labas yung shooter. At nasa labas na ng classroom mo yung shooter or nasa corridor. Okay. Siguro, dyan na natin titingnan na baka hindi na wise na tumakbo. Okay. Dahil tayo ay moving target na. So, gagawin na natin yung high technique o yung lockdown na tinatawag. So, dito, ang gagawin natin is ikandado yung pinto, i-barricade ang pinto. Sabihin, kung lagyan natin ng mga harap para hindi basta makapasok. Okay. Patay ang ilaw, patay ang cellphone, tahimik. Kung may curtain. At kung may curtain, dahil may mga glass ang mga classrooms natin dito, i-block off natin at magtago as if walang tao doon sa loob ng classroom. Kasi ang attacker, ang perpetrator, hindi naman yan naghahanap ng isang tao. Maaaring pag nakita niya na sarado ang room, maghahanap na siya ng posibleng ibang targets niya. Kailan ligtas na halimbawa yung sinasabi nyo nga po, pag lumikas ka, mag-evacuate ka, san ka pupunta? Minsan kasi matataranta ka, magpapanik ka, san safe pumunta? Medyo challenging yan kasi pagka nasa isang open area kagaya ng ginagawa natin sa mga earthquake drills, kung ang perpetrator ay nandyan, maaaring open target ka talaga. So, we have to follow the instructions of the authorities at yung responding law enforcement kung saan safe ka. So, maaaring hindi yan yung usual evacuation area na ginagawa natin sa mga earthquake drills natin. Kailan ka lalaban? Yan, okay. As a last option doon sa ating sa nangyayari. No? Habang naka-lockdown ka, dahil pin down ka rin naman lahat doon. Siguro nag-uusap-usap. Although, ang sa mga young learners, hindi po applicable itong defend or fight. No? But sa mga medyo adult na estudyante, option natin, siguro led by the teacher, na tayo ay posibleng lumaban, no? Na just in case maswarm natin kumbaga kuyog yung perpetrator, kung kaya natin lang naman. Pero armado, anong gagawin? Unahin muna yung hawak na baril? Medyo talagang challenging po talaga kasi hindi natin ituturo yung mga disarming. Pero yung swarm, kuyog, kung kakayanin, di ba? Okay, kasi nasa loob tayo ng classroom. But again, that is age-appropriate yung ganyang approach, yung defend or fight. Paalala lang po natin, sa mga ganitong sitwasyon, ano po yung gusto nating mensahe na iwan sa ating mga manonood? Talagang medyo kakaiba po itong mga threats na nangyayari sa atin, sa mga school active attacks, active shooting. At grabe po yung panic na pwedeng ibigay nito sa ating mga estudyante, sa ating mag-aaral. Napaka-importante po dito na alam natin yung procedure. Kaya yung mga guro po ay ang suggestion natin, talagang dapat alam nila yung i-guide kung paano i-guide sa mga emergency procedures gaya ng di-discuss natin. Dahil pag nagpanik ang tao at pag nagpanik ang mga estudyante, baka may mga secondary hazards na pwede po. Alright. Maraming salamat po, Sir Martin Aguda Jr., isa pong Certified Emergency Manager sa inyo pong panahon at sa mga tips na ibinigay niyo po sa amin.